Walang mangyayaring mabuti sa buhay mo kung hindi ka nakatutok ng mabuti. Nothing good will happen to you without any focus. Kahit na gaano ka pa kabilis o kagaling sa buhay, wala kang mararating na malayo at hindi ka siguradong magtatagumpay kung wala kang focus. Remember that speed is useless without focus. And you will end up crashing in life without any specific goal. Sabi nga po, without any clear focus and direction, even a genius achieve nothing. Kahit na ang pinakamagaling, matalinong tao, kung wala siyang plano, kung sabog ang kanyang pag-iisip, siya ay mawawala, siya ay mapapariwara. Pero hindi po ba yan din ang malungkot na kwento at katotohanan ng buhay natin ngayon? Ang daming mga tao nagugulo ang isip. Maraming mga tao ang nalilito at naliligaw ngayon. Sabi po ng mga eksperto, ang attention span daw ng tao ngayon ay 8.25 seconds lang. Mas kakaunti kesa po sa attention span ng isang isda. Kasi po ang isang isda may attention span na 9 seconds. Tingnan niyo po, mas mahaba pa, mas marunong pa mag-focus ang mga isda kesa sa ating mga tao. Noong po mga 2004, gumawa sila ng pag-aaral at nakita po nila, ang tao kaya niya mag-focus, makinig at manood for 2.5 minutes. Pero alam niyo po ngayon, kasalanan po ng devices, ng social media, pag-i-swipe, pag-i-scroll, ang kaya na lang po natin ibigay na focus ay 45 seconds. Napaka-iksi na lang ng ating attention span. Minsan, hindi nyo rin po masisisi mga tao. Dahil sa mga patong-patong, sunod-sunod na problema, nawawalan din ng focus ang tao sa kailangan niyang gawin. Kaya nga, nahihirapan siya at madalas nabibigo siya. But remember this, my dear friends, it is the fault of the devil why we lose focus sometimes in life. Bakit? Dahil alam po ng demonyo, pag malinaw ang iyong isip, malinaw din ang iyong gagawin sa buhay. The devil understands that when you are focused, you are unstoppable. Tandaan niyo po yun. Walang makakapigil sa iyo kung magiging tuwid, malinaw at kalmado ang iyong pag-iisip. Pag-focus ka, marami kang mabuting magagawa sa iyong buhay. Pansinin niyo po na pag meron kang pangarap na inaabot, di ba? Diyan nagkakasunod-sunod yung mga problema, yung mga pagsubok. Saan ang gagaling yan? Galing po sa masama. Kasi ayaw ng demonyong marating natin ang ating mga pangarap. The devil will send you many distractions so that you will not reach your dreams. The devil will distract you all of the time so that he will pull you down, because there is nothing more that the evil one desires other than the destruction of our life and soul. Kahit na sunod-sunod yung mga pagsubok mo, yung mga problema mo sa buhay, isa lang dapat ang palagi mong gawin. Huwag mong aalisin ang iyong tingin sa iyong mga pangarap. Huwag mong aalisin ang iyong tuon sa Diyos. Ang mga nagtatagumpay sa buhay, sila yung mga marunong mag-focus at tumutok sa mga bagay-bagay. Tandaan niyo po, you get what you focus. So focus on what you want. Di ba kayo nagtataka? Bakit minsan ang dami nating masamang nararanasan? Baka naman nakatuon ka lang dun sa mga kulang ng iyong buhay. Bakit puro na lang problema ang iyong nakikita? Kasi yan lang ang iyong tinitignan. Kung ano ang iyong tinitignan, yan ang iyong tatanggapin. Amen? Kung saan ka nakatuon, mapapasayo yan. Kaya bakit hindi mo ibaling ang iyong tuon dun sa mabuti, sa maganda? Bakit hindi mo palaging bigyan ng pansin ang iyong panaginip para maabot mo yan? Amen? Minsan, ang kailangan lang natin ay isa-isahin natin ang dapat nating gawin. Mga kapatid,
Huwag mong pagsasabay-sabayin ang bagay. Tao ka lang. Isa lang ang buhay natin. Isa-isa lang ang iyong gawin. Kahit na paunti-unti, makakarating ka din. Di po ba? We must learn to discipline ourselves to do one thing at a time. If you want to be happy, if you want to be successful, if you want to be holy in your life, tingnan nyo, pag-focus ka lang sa iyong minamahal, di ba? Kinikilig ka, di ba? Ang saya-saya mo. Pag-focus ka lang dun sa iyong ginagawa, nakakalimutan mo ang oras. Napakasaya mo dyan sa iyong trabaho. Yan ang problema na napakarami sa atin. Pinagsasabay-sabay kasi natin ang mga bagay. Kaya nga nagiging mabigat ang buhay, kaya nga nawawala ang iyong tuwa at saya. Tignan nyo, merong mga ganyan na nagninegosyo, kaya sila nalulugi. Magbubukas ng isang trabaho, pero pag may nakitang ibang negosyo na kumikita, gagayahin. Dahil uso yung mga nagsasangyupsal, magbubukas ng restaurant, pero nakita, uso ngayon ang ukay-ukay, ayun, nakikigaya. Dalawa na ang business, dalawa din ang pinagkautangan. Nakita, uso ngayon ang mga cafe. Nagbukas din ng cafe. Hindi pa man nagtagumpay sa isang business, dinagdagan pa ng dalawang business. Kaya nga nagkakabaon-baon sa utang. Kaya naman hindi nagtatagumpay at yumayaman. Amen? Bakit ba galit ang misis mo sa iyo? Baka kulang ka ng focus sa kanya. Amen? Kasi pag umuwi ka pagkatapos yung nagtrabaho, imbis na tignan mo siya, imbis na makipagkwentuhan ka sa kanya, imbis na kumustahin mo siya, anong ginagawa mo? Nakatutok ka lang dyan sa iyong cellphone. Naglalaro ka ng games. Pagkatapos pag hindi pa siya nakatingin, nanunood ka ng mga sexing babae na gumigiling. Talaga magagalit yan. Magseselos sa iyo. Nandyan yung asawa mo pagkatapos nakatingin ka sa ibang babae. May tawag po sila dyan, silent cheating. But sin, what is that sin? Being unfocused. Amen? Ang tao nagkakamali pag nakakalimutan na niya, nabigyan ng pansin ang Diyos. Dahil pag ang buong isip mo, ang buong puso mo nasa Diyos, hindi ka makakaisip na gumawa ng masama. Bakit hindi mo muna subukan, natutukan mo, bigyan mo ng tuon ang kagustuhan ng Diyos? Subukan mong maging seryoso sa iyong pagdarasal at pananalangin. Remember, you get what you focus. So, let us try to focus on God's will, to focus on the grace of God. There are 3 things that you should do whenever you make a mistake. 3 bagay dapat palagi nating gawin pag tayo ay nagkakamali. First, you must admit it. Second, you must learn from it. And third, you must not repeat it. Amen? Pag nagkamali ka, dapat aminin mo. Pangalawa, matuto ka. Pangatlo, wag mo nang ulitin. Pero yan ang problema na napakarami sa atin. Hindi po ba? Bakit hindi naayos ang ating buhay? Bakit dumadami ang ating problema? Dahil pag nagkamali tayo, anong unang ginagawa natin? Dinideny natin. Nahuli na nga, ayaw pantanggapin. Pangalawa, hindi natututo. Kinakalimutan. We forget our mistakes. And third, we keep on repeating it. Inuulit-ulit. Meron pong isang kwento tungkol sa isang tao. Nagtitinda daw po ng sombrero, a hat. E nung minsan, nandun po siya sa park. Habang nagtitinda siya ng kanyang sombrero, bigla-bigla, meron pong mga matching monkeys dumating. Napakarami po nila. Kinuha yung mga sombrero na tinitinda niya at umakyat po yung mga matching dito sa halaman, sa puno. Itong lalaki, galit na galit. Kaya nga sinisigawan yung mga matching. Ito po mga matching, ginagaya siya. Sinisigawan din siya. Ito po nagtitinda, galit, pinagbabato. Ito mga matching. Yung mga matching, kumuha ng mga bunga ng puno,
pinagbabato din siya. So, out of frustration, hindi na po alam kung anong gagawin nitong lalaki. Kinuha niya yung kanya sombrero at hinagis niya sa lupa. Galit na galit. Ito po mga matsing nakita nila, ginaya nila itong lalaki. Kinuha nila yung mga sombrero, itinapon din nila. At nung nasa lupa na yung mga sombrero, kinuha na noong lalaki. Years after, ilang taon po ang nakalipas, nagkaroon po ng apo itong lalaki. Nagtitinda din na sombrero. At napadaan din po doon sa park. Habang nagtitinda, meron din mga matsing na dumating. Ninakaw din yung mga sombrero tinitinda. Alam na po nitong apo. Kaya nga niloloko-loko pa yung mga matsing. Nagsayaw-sayaw. Ito pong apo, nagsayaw-sayaw din yung mga matsing. At pagkatapos po niyang niloloko yung mga matsing, para mabitawan nila yung mga sombrero na tinitinda niya, ginawa niya, yung sombrero niya, inihagis din doon sa lupa. Alam niyo pong ginawa ng mga matsing? Bumaba po yung isang matsing, kinuha yung sombrero na tinapon niya. Tapos sinampal pa yung bata, sabi, ano sa tingin mo? Kami din naman may lolo, no? Sabi nila. Kinwento din ng lolo namin yung nangyari, no? Kaya nga, natuto na kami. Sabi niya. Buti pa yung matsing, natuto sa pagkakamali. Buti pang mga hayop, pag nasaktan, hindi na magbabalik, matututo na, hindi na uulit. Pero bakit tayong mga tao, nasaktan na tayo sa pagkakamali, sa kasalanan, paulit-ulit pa rin? Ang dami ng pinadala ng Panginoon, ng Diyos, si Yahweh, na mga propeta sa atin para tayo'y matuto, para tayo'y gabayan. Sinasabi sa mga pagbasa, si propeta Elijah, siyang marangal na propeta, nagpakita pa ng milagro ng apoy nang galing sa langit para patunayan ang ating Diyos, si Yahweh, siyang totoo. Ang mga Diyos-Diyosan hindi totoo, pero hindi pa rin natuto ang bayan ng Diyos. Nung panahon ng ating Panginoon, nandyan ang propeta, si San Juan Bautista, binibinyagan ng mga tao. Pero meron mga iba, they choose to ignore His message. Nagbulag-bulagan, nagbingi-bingian. Ang ating Panginoong Jesucristo, dumating, nagpapako pa sa krus. Muling nabuhay, nagpakita ng mga milagro. Pero anong ginawa ng mga tao? Binabaliwala pa rin. Patuloy pa rin sa paggawa ng kasalanan. Di po ba yan yung nakakalungkot na katotohanan? May pagkakamali, may tumutulong na nga sa iyo para magbago ka. Sige ka pa rin ng sige, pabalik-balik, hindi natututo. Pero kailangan po natin tandaan ito. We will be judged by how we correct our mistakes. We are not judged by our mistakes, but we will be judged by how we correct our mistakes. We will be defined by how you straighten your life, how you learn from your wrongdoings. Diba? Kahit naman po ang isang asawa, isang mister, sabihin mo na, babaero, maraming bisyo. Pero pag yan natauhan, nagbago, naging tapat, diba? Mamahalin pa rin siya ng misis niya at matatandaan pa rin siya bilang isang mabuting asawa. Amen? Diba, kahit naman po sa mga nagninegosyo, nalugi sila, marami man silang napagkautangan, pero pag sila'y nagpursigi, binayaran nila ang kanilang mga utang, bumawi sila, nag-bounce back sila, at napalago nila ulit ang kanilang business. Maaalala pa rin sila bilang isang matagumpay na negosyante. Kahit naman po ang isang nag-aaral, kahit na palaging palakol ang kanyang grades, bumabagsak. Pero kung talagang ibibigay niya yung kanyang sarili, mag-aaral, at pagdating ng graduation, makakakuha ng medalya, valedictorian, maaalala pa rin siya bilang isang mabuting estudyante. Sino ba sa atin ang hindi nagkakamali? Lahat po tayo may pagkukulang, nagkakasala. Pero ang importante, ang mahalaga, sana matuto tayo, sana baguhin natin ang ating sarili. Because we will be defined, we will be judged, not by our mistakes, but how we correct our mistakes. Ikatutuwa ng Diyos. Kung sa ating mga pagkakamali ay aaminin natin, ikatutuwa ng Diyos at ng ating mga minamahal
na kung tayo ay magkakamali, matuto tayo. Huwag na nating uulitin dahil diyan tayo maaalala magpakailanman. Ano po yung dalawang salita na nakakabawas sa ating tuwa? What do you think are these two words that when we say them, we think about them, they lessen our joy and happiness? Ano po sa tingin niyo? Ito po yung dalawang salita. Please remember this and please remove them in your mind and in your heart. Yung salitang pero at yung pong salitang kung. In English, the words but and if. When you use them, see your joy, your happiness lessens. Ano pong ibig ko sabihin? Halimbawa, merong iba sinasabi nila sa akin, Father, masaya sana kami, pero itong mister ko, ayaw magbago. Palaging nagpapasori. Ilang beses na. Ganun pa rin. Father, masaya ako, pero pag dumadating yung aking boss na napakabugnutin, moody, nasisira din yung araw ko. Father, masaya ako, pero pag dumadating yung sakit ko, nadidepress ako. See? When you use the word pero, but, that joy that you receive from God, that happiness that you discovered, is erased, is lost. Ganon din po sa salitang kung. Subukan niyo man po gamitin. Father, masaya sana ako kung iiwan na nung asawa ko yung kabit niya. Di po ba? Father, sasaya sana ako kung mawawala na lahat ng utang ko, mababayaran ko na lahat. Father, sasaya ako kung titino na yung anak ko, hindi na siya lalaban sa akin. When you use that word, but, if, kung, your happiness and joy is lost. Ano yung salita na pwede nating ipalit dyan sa dalawang salita na palagi nating ginagamit? There is only one word, isang salita lang. Ano pong hula niyo? Ano yung isang salita na makakapagbigay sa iyo ng tuwa? Ano po sagot niyo? Pera? Hindi. Yung isang salitang yon, ito po, dahil, because. And please, use that word often. Why are you happy? Because I still have my children. Amen? Bakit ka masaya? Dahil kahit na marami akong utang, nakakakita pa ako, Father, nakakarinig pa ako, nakakalakad pa ako. Amen? Bakit ka pa rin masaya? Kasi po, Father, kahit mahirap na nakikipagtrabaho, at least meron pa rin akong trabaho. At least meron pa rin akong pera, nakakarahos pa rin. Dahil, find your reason to live, to be happy. Ano yung dahilan mo para maging masaya ka? What is your because to be joyful, to be happy today? Hindi ba kayo nagtataka sa kwento ng Ebanghelyo? Tinawag lang itong si San Mateo ni Jesus. Sabi ni Jesus, tara, come, follow me. Walang dalawang isip, bigla tumayo daw itong si San Mateo. Sinundan si Jesus. Wala kasi siyang pero, wala kasi siyang kung. He has no buts and ifs. Bakit niya sinundan si Jesus? Dahil meron siyang dahilan. Dahil tinawag siya. Dahil narinig niya ang Diyos. Dahil gusto niyang mahalin ng Diyos. Dahil gusto niyang maging mabuting tao. Dahil gusto niyang maging kapaki-pakinabang sa kanyang buhay. Hindi niya inisip kung ano yung sasabihin ng ibang tao sa kanya. May pera siya, iiwan niya. Hindi niya inisip kung ano yung gagawin ng mga Romano sa kanya. Pwede din siyang patayin, pwede din siyang ipako sa krus. Ang iniisip lang niya, yung dahilan bakit sumunod siya kay Jesus. At ganyan din po sa ating Panginoon. What was the motivation of Jesus in inviting Saint Matthew, dining with sinners? Ang dami kayang nagbubulong-bulungan. Ang dami kayang nag-uusap-usapan. Doon sa ginagawa niya, nakikikain sa mga makasalanan. Tinatanong nila, bakit nakikisama siya sa mga makasalanan? Kasi kung babasahin mong Biblia,
In Proverbs, you would hear that bad company corrupts morals. Kaya nga tinatanong nila, nagtataka mga Pariseo sa mga alagad ni Jesus, bakit nakikisama siya? Hindi ba niya alam na baka mahawa siya? Makamukha niya yung mga makasalanan na yan? Wala din kasing ifs and buts ang ating Panginoon. Wala siyang pero, wala siyang kung. Meron lang siyang dahilan. Anong dahilan niya? Kasi sabi niya, ang mga makasalanan kailangan ng tulong. Meron silang sakit. Oo, totoo. Pag masama ang mga kasama mo, may posibilidad magiging masama ka. Pero hindi ba? Pag masama ang tao, pag may sakit, meron din tayong responsibilidad na dapat tulungan sila. Jesus has only good reasons to be with sinners because He wanted to help them. At ganyan din po ang paanyaya ng Diyos sa atin. Habang tayo ay nabubuhay dito sa mundo, sana alisin natin yung mga pero at kung na tumatakbo sa ating isip. Huwag mong iisipin yung kung ano yung sasabihin ng mga iba. Huwag mong tinitignan yung mga kulang ng iyong buhay. Huwag mong bibigyan ng pansin yung mga masasama na nangyayari ngayon sa iyong buhay dahil hindi ka magiging tunay na masaya at payapa. Do not wait for life to be okay, for you to be happy. Amen? Marami sa atin ganyan. Gusto natin maging okay ang buhay, perfect ang buhay, bago tayo maging masaya. Kahit na hindi pa perfecto ang buhay, kahit na marami pang masama na nangyayari sa paligid natin o sa atin mismo, hanapin mo lang yung dahilan mo para maging masaya. Ang ganda po ng quotation, palagi kong inaalala. Sabi po niya, life is like an ice cream. Do not wait for later to enjoy it because it will melt. Huwag mong hihintayin ang buhay para ikaw ay maging masaya. Kasi malulusaw yan, mawawala yan. Ngayon pala, maging masaya ka. At para maging tunay kang masaya sa iyong dasal, sabihin mo, hanapin mo, ano ang mga dahilan mo ngayon para maging masaya ka. Meron kasi napakarami ng blessing ng Panginoon na binibigay sa atin.